And, ang dami. Joke lang. Hindi ko lang sasabihin ko. Ang dami. Pero siguro ang masasabi ko na lang dun is that, given na ganun kadami yung developments, trends na we have ngayon, I think it becomes more of a challenge for us. Paano ba natin yan ibababa sa ground? So, again, thank you po, Doc Ray. May mga questions na po tayo na na-gather. Marami. Pero ayan, i-open pa po natin ang ating floor for more questions. Gusto ko po tawagin ulit sa harapan ang ating dalawang RPs and bigyan po namin kayo ng shares para po sa ating question and answer po. Hot seat. Sir, akala ko nagtago ng Sir Rico. Okay po, before po tayo magbasa ng questions sa ating Slido QR, baka meron po dito sa atin ang gustong magtanong personally, face to face. Ano? Parang kahiyaan no? Okay. Currently po, we have 9 questions. Nadadagdagan pa po tayo ng questions sa Slido. Mamimili na lang po muna ako din dito. Pero kung meron po kayong question na gusto niyo directly na masagot ng ating mga RPs face-to-face, maging conversational yung inyong usapan, we encourage you po. We have another mic here, right in front. We encourage you to grab the mic and talk to our RPs. Clarification. And biglang po pili po tayo, no? May volunteer po ba? Ayun, meron, Narinig no? po. Ayan, sir. Ayan, perfect. Okay, kay Dr. po. Sir, good afternoon. Paolo po from DME Maroka. Tanong lang po tungkol kasi sa genetic sorry. Kasi po nagkakaroon po talaga ng conflict between GMO and organic agriculture. Kasi po mga na-attendan ko po na Organic Agriculture Congress dyan, kung talaga nagtatagal yung mga topics. Kasi understanding ng farmers about GMO and syempre yung procedure on organic. Talaga pong sa organic po, matagal po talaga yung duration para po ma-achieve yung sabihin natin na magiging yield na napoproduce ng hybrid sa isang crop. Ang tanong ko, sir, tungkol dun sa part na yun, pwede po ba na yung GMO po na seeds, GMO na plants, pwede po siyang itanim tapos ang way niya ng pagpapalaki organic? Or, yun po. Para lang po, pagka nakausap namin yung mga farmer at na-open yung topic na yan, may sasagot po. Yes, definitely. Kasi pwede naman natin gamitan ng organiko na abono. Diba? Yung variety lang kasi siya eh. In essence, pareho silang variety. So, pwede mong palakihin the organic way. Kaya lang sa Philippines kasi, automatic kapag GMO ka, hindi na siya, non-organic na siya agad. Yun lang. So, hindi siya tinitingnan na halaman lang na ordinary. Hindi, because of that, nadi-discriminate siya. Nagiging non-organic na siya. So kahit paalagaan mo siya the organic way, hindi na rin talaga siya matuturing na organic. Kasi nakakapit. Kaya kailangan lang din talaga coexistence. We give the choice to the farmers kung ano yung tatanim niya and is still following the law na meron na tayong Organic Agriculture Act ba yun, na nag-delineate na pwede kang mag-zoning, mag-designate ng specific places kung saan mo lang itatanim yung GMO so that you will also respect the organic farmers. It doesn't mean na i-abolish mo na kasi yung organic na agriculture. Kung hindi, side by side, dun sa proper areas lang nila, coexistence. Sige, sir. Thank you po. Last question na lang po. Yung
Sige, mamaya na lang po ulit. Mamaya na lang ulit. Hindi ka naman. We have a question po from Sir George po of the department. Hello po, kagaya po sabi niya, I am from DepEd. I'm not a communicator but I'm the perfect avenue to cascade yung information na kailangan ng mga learners natin. Pero I have, kagaya kanina, I am mapping the learning competencies that we have. Biotech, sorry po, patay po pala ako. Ayan po. So, I'm from DepEd po ulit. Ayan. So, in our learning competencies na naka-download ngayon sa mga public schools, wherein biotechnologies incorporated in grade 10, and also in biology 3 and 4 for senior high school electives. And here, there are learning competencies aligned with biotechnology. Now, since we are not yet fully equipped with learning resources, we would like to ask yung assistance in providing us a unified structure of the biotechnology, as well as the use of the examples given in the Philippine setting for us to cascade it to our teachers and especially to the learners para iisa po yung information ng mag-gather ng ating mga learners in terms of biotechnology. And of course, doon naman po sa biosafety, sir, meron kaming mga research and design and innovation na courses for our learners, as well as we have the Regeneron ISEF as a competition for learners in research, wherein there is a category wherein hindi kami nag-foster makakarating sa in that category in plant science. Kasi we do not have that sophisticated research on biotechnology. In fact, yun yung alignment nung mga sa US, kasi sa US nag-originate yung contest. So, paano nyo kami matutulungan dun sa part na yun na partners in terms of how we can traverse that kind of help para at least yung mga research na gagawin ng mga learners namin ay anchor them dun sa biosafety and so forth. Thank you. Thank you, sir. I'm very happy to hear about yung the desire or the demand to have learning materials for biotechnology. I'm very happy to inform you, sir, na meron kami ongoing project, mainstreaming of biosafety in the education sector, specifically sa grade 10, sir. We're very proud of this kasi we're working with them and po talaga. We have may memorandum of agreement, and then we're assisted by ISA in the development of the material. So one of our SNG fellows sa office is doing it. So we have conducted nationwide surveys to really assess kung nasa yung level ng awareness and appreciation ng biotechnology. So we have developed the materials, at least the working materials that we have right now. Isa-subject na lang natin siya for testing. And matatapos po kasi, sir, yung project this year. So we're looking forward din po na formally ma-adapt po ito at ma-turn over sa DepEd. So that's one thing that we have emphasized sa project na ito. We don't want to just come up with a material. We want to come up with a material that would be adopted by DepEd. So we're working with the Bureau of Learning Development, BLD, and another bureau, BCD, sir. So just to ensure talaga po na yung output would be adopted by DepEd. And kasama rin po nito, CapDep, Capacity Development for the teachers on how to use and teach the materials. Kasi very eye-opening po yung experience namin. Survey, talking with the teachers. Minsan po kasi talaga sa shortage or sa yung hindi ka science major but you have to teach science then. So imagine, ituturo mo pa yung biotechnology. So we recognize that. So we are very happy to help DepEd. Actually not help, to collaborate with DepEd. So we're working this together with ISA. Doon naman po sa research, sir, while our office kasi po wala naman kasi kami laboratory, but at least may isa po kaming engagement, though higher education po yung focus, yung Project Layag.
So this is project po ng Institute of Crop Science ng UPLB. So ngayon po nag-iikot kami sa Pilipinas, ganito po kami lecture, at the same time nagbe-basic molecular techniques kami, nagtuturo sa mga participants. Yung iba teachers, nung sa PICOL kasama po ako last March, kasama po namin doon mga teachers din from public research, public schools ng Legazpi, nearby and private. So binigyan sila ng basic molecular techniques, hands-on po. So yun po yung expected namin na maikakaskade sa mga bata. But on the scale po, of course, subject to availability, and dahil po nakita namin yung demand, I'm pretty sure the innovators out there would be very much be willing to help you. And siguro, itataya ko na katabi ko, sir, taga-Crop Biotech Center. So baka ibigay ko kay Doc Ray, baka meron po ways to further collaborate po na matulungan yung mga grade 10, grade 11, grade 12 students mas ma-engage po sa hands-on laboratory and molecular biology. Yeah, I think meron din kaming ganong klaseng outreach para sa, sa Crop Biotech Center meron kaming ganong welcome yung mga, halimbawa, nag-OJT nga din, yung mga thesis nila, kung pwede din para matutunan nila. And then, kung merong activities, pwedeng maging joint activity ng Crop Biotech Center. Tama ba, Becca and JB? Yeah. So, it's just a matter of writing a letter din po siguro sa PhilRice or kung saan ba, sa kanila, sir, para ma-formalize. I will cascade that po to our regional supervisors. Kasi ako po yung lead ng buong supervisors nung buong Pilipinas. So parang pwede ko pong sabihin agad sa kanila na they can tie up with PhilRice. Okay, I will hold on to that. So yeah, yung nakita ko po yung learning material, nung ako po nag-evaluate ng learning material, nakakapasa po namin ito yung comments po namin. And yun po yung mainstream na learners natin, grade 10. But we have also yung biotechnology na dun sa mismong parang specialize siya for biology. So parang sophisticated na siya in terms of how it will be taught. Kasi nakikita ko yung lessons ay gene expressions, mutations, genetic disorders, chromosomal aberrations. So parang siguro yun din maka-capture din at mabigyan ng siguro yung unified na learning examples or learning resources na pwede rin magamit in making textbooks for our learners. And of course, we have also yung mga science schools pa na nangangailangan din talaga ng tulong in terms of biotechnology. Thank you. Last na po yun. Okay. Thank you, sir, for that, and we'll take note dun po sa further pang improve or ilawak ng module. So it's a good start for us. And since syempre alam naman natin yung projects minsan kailangan ng look back ang pwede pang gawin. So we can build on that. Isa heard you, sir, and baka maging partner ulit namin sila in the future of this, and we're looking forward, sir, to further address these gaps. And bilang ako rin po product ng DepEd Science High School, I really see that na mas kailangan po namin makahabol din. Kahit hindi kami PSI, di ba? We can still do laboratory works. Like, yung laboratory namin, hindi display lang yung mga gamit. So, let's work on it, sir. Thank you. Thank you so much, Paul, sir.